Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning sa inyong lahat. It's Friday once again and welcome po sa January 17 edition ng programang Ang Tipo Kong Negosyo na napapakinggan hindi lang dito sa himpilang DZRB, Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming kapatid na himpilan, ang DWBR-FM. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng PBS, Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner ay walang iba kundi ang napakaganda at napaka-sexing PR Director. Ma-PR talaga si Director Thelma Dumpit Murillo. Hi, Ma'am Thelma. Hello, partner Tess at magandang umaga sa ating mga suking taga-subaybay. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong umaga. Samahan po ninyo kami sa susunod na 1 oras at marami na naman tayong pag-uusapan, partner. Napakarami. Punong-puno hanggang alas 9 ng umaga. Correct. Samantala, ikaw ba'y nagbabalot sapagkat ang lamig-lamig ng panahon ngayon? Malamig kaya talaga. ako'y medyo sinisipon. Uso-uso yan. Hindi kayo nag-iisa. Oo Thelma. Anyway, hindi natatapos ang celebration sa Pilipinas pag natapos ang New Year at saka Three Kings. Diba? Kaya nga tayo, ang Pilipinas, sinawag na islands, ano ba tayo? Meron tayong bansag yung mga celebrations dito, mga fiesta. Fiesta Islands, ayun. Island Fiesta. Fiesta Islands. Kasi napakarami nating mga sineselebrate na mga religious festivals, yung mga iba't iba. Di ba katatapos lang itong San Nazareno? Di ba? Pero hindi lamang religious festivals ang ating sineselebrate. Meron din mga trade-related, yung kung saan ay fini-feature yung mga produkto ng bawat probinsya. That's right. And syempre, di ba yung mga fiesta-fiesta, part yan ng religious practices ng Catholic Church. Pero para sa ating mga listeners na hindi naman member ng Catholic Church, di ba, mahalaga malaman natin kung bakit sila nagsasagawa ng ganitong klase mga kapistahan. Correct. Pero yung mga kasi, yung mga deboto na yan, yung sa mga nagpunta sa Poong Nazareno, may panata daw yung mga yun. So, yung iba naman, katulad nga, hindi naman lahat religious. So, ang pag-usapan natin, itong sa bandang south, ito yung tinatawag nila na Coconut Festival. Ayan, nakakabusog itong klase ng pista na ito. Kainan ng coconut to, Director Thelma? Coconut Festival, January 7 to 15. So, katatapos lamang. So, Ayan. tanungin natin kung kamusta itong naging Coconut Festival at ano pa ba ang plano nila for next year. Siyempre, alamin din natin yung mga produktong magagawa mula sa ating ipinagmamalaking coconut tree. Para-paraan lang. Ready na para sa segmentong ito, Miss Thelma, yung ating makakausap na una.
Kausapin natin ang officer in charge ng San Pablo Tourism Office. Walang iba kundi si Ms. Donalyn Briñas. Good morning, ma'am. Hi, ma'am. Good morning. Yes, thank you for joining us. At Salamat din po. unang-una, ito po yung first Coconut Fest, if I'm not mistaken. Hi, Ganun ma'am. ba? It's 19th na po. 19 years na po namin Wow. ginagawa ang Coco Festival dito po sa lungsod ng San Pablo. Oo. Bakit ho naisipan na magkaroon ng isang pista kung saan pinapahalagahan ang nyog o yung coconut? Ma'am, according po dun sa kasaysayan po ng San Pablo, ng unang panahon po ay talaga daw po hitik sa puno ng nyog ang aming lungsod. Ayon nga po sa Philippine Coconut Authority, more than half of our total land area ay may tanim ng puno ng niyog. So kaya po yung mga malalaki pong company ay dito po naglalagay ng kanila pong mga planta hinggil po sa ninegosyo po ng niyog kasi sapagkat marami nga po ditong tanim ng puno ng niyog. Kaya po napag-isipan po ng aming dating putihing Mayor Vicente B. Amante noong 1996 po na magkaroon po ng Coco Festival. Noon po ay parang plainly pasasalamat po sa aming patron, San Pablo Unang Ermitaño. At hanggang taon-taon po nadidevelop po na marami po pala talagang produkto ang pwedeng gawin mula sa nyog. That's true. At anong kabutihan pag nagkakaroon ng isang festival? Ano yung mga, kumbaga, multiplier effect niya? Yes, ma'am. Noon po kasi talaga hindi pa ho kami aware sa tourism noon pong 1996. So ang amin po noon ang objective po namin mas maparami pa po ang puno ng nyog kasi alam po namin sa haba ng panahon, meron na pong umiidad na puno, tapos ang mga dumadating pa pong bagyo, nakapagpabawas din po, ay ma-inform po ang mga landowners, mga farmers na mag-replanting. So agriculture po ang target po namin doon. Ngayon po parang inano po namin na nakakahikayat na rin po ng mga turista at natutuwa po kami for the past 3 years po. May nakikita na rin po kami mga foreign tourists para saksihan ng aming Coco Festival. Ayun, ang ganda, Tess. Yes, and Director Telma, diba ang Laguna, very rich sila doon sa coconut na mga produkto, yung mga products nila, di ba? Out of coconut, marami niyan sa Laguna. Siguro kaya sila yung nagsasagawa ngayon ng tinatawag na Coconut Fest. Pero sa dinami-dami ng mga products, bakit coconut yung napili niyong gawa ng festival, Miss Donalyn? Yes, ma'am. Kasi po doon nga po sa kasaysayan po ng San Pablo, nakalagay po doon na talaga po kahit pa nung unang panahon, ay marami na pong nakatanim na puno ng niyog po dito. At gusto nga po namin na ipakilala po yon na isa po sa aming pangunahing produkto dito sa aming lungsod. Bagamat meron din po kaming 7 Lakes, ang aming syudad nga po ay known as City of 7 Lakes. Pero mas nagkakaroon po ng negosyo po ang mga tao po dito mula sa nyog. Minsan lang ako nakapunta dyan sa San Pablo Medyo malayo rin, ano? Ma'am, less than 2 hours po from Manila. Ba? Less than 2 hours? Kasi noon, nung matagal na ako nakapunta dyan, siguro nung naimbitahan ako sa bahay nila ng mga potensyano. Yes, ma'am. Opo. Oo. So, napakatagal na noon. Ma'am, maganda po yan kasi overlooking po yan ng isang lake po namin, Sampaloc Lake, yung bahay po ng pamilya Potensyano. Opo. Ayun. Ito pong last festival, ilan po ang nakadalo? May bilang kayo? Ma'am, ang estimate po namin, siguro mga 5,000 plus, lalo na po nung street dance competition po namin. At yun po ang highlight ng aming festival. And meron bang mga patimpalak din? Usually, yes, yan ang... week-long celebration po ito. Nagsimula po kami ng January 7 at nagtapos po ng January 15. Kasabay po ng town fiesta po talaga ng aming bayan. Ayun. Patron po ng San Pablo Unang Ermitaño po. Oo. So, kumbaga, yung Coconut Festival is a component na of the town fiesta celebration, Yes, ma'am. which is the bigger one. Opo. Ayun. Sa pagkain yung itinatampok dyan, sigurado may patikim.
Ay, ma'am, sayang nga po. Last January 10 po, nagkaroon po kami ng biggest buko pie, 16 Uy! feet by diameter po. Oo. At pinakain po yan sa mga kababayan po natin. Teka Marami muna, na maiba busog. ako. Ito bang, di ba, recently nagkaroon ng parang peste Yes, sa mga nyog, yung umatake sa nyog sa buong Southern Tagalog region. Yes, ma'am. Apektado pa kayo? Ngayon po ay nagsisimula na pong maapektuhan kami. Kaya po ang Philippine Coconut Authority ay nakiisa po sa amin sa celebration last week. Oo. At this coming February po ay magkakaroon po ng massive information dissemination para po hindi man tuluyang masugpo sapagkat napakatindi daw po talaga nitong scale insect at pinag-aaralan pa po nila kung paano po ito totally na masusugpo. Pero sana po ma-prevent po ang Oo. pagdami. Kaya po, isa po yan sa aming magiging activities after this Coco Festival. Concerned ako, partner, kasi ang coconut, isa yan sa ating, one of our biggest exports, if not the biggest. So, pagka naapektuhan hindi nila nasugpo itong peste na umaatake ngayon sa ating mga nyugan, baka bumaba, hindi ba, May epekto talaga. Oo. Di ba, Donalyn? Yes, ma'am. Yun po talaga ang worry ng Department of Agriculture, Philippine Coconut Authority, ang Oo. DTI po. Kasi talaga pong pinapatay nitong insektong ito ang puno ng nyog. Kaya po ang suggestion po nila, kasi ito po nakadikit sa mga dahon, ay cut and burn. Kung may nakita po sila na may mga insect na po sa kanilang puno ng nyog na nakadikit po sa dahon, Oo. ay putulin na po at sunugin. Ay, ganun ba yun? Cut and burn na pala. Opo. Kaya lang problema dyan sa mga scale insect na yan, Director Telma and Miss Donalyn, hindi lang sa coconut ngayon nagpupunta eh. Lumilipat na rin sa papaya at lansones. Opo, kasi po, Yes. ang lansones po at ang rambutan ay intercropping po ng coconut. Kaya po naaapektuhan na rin po ang aming puno ng lansones at rambutan. Yan nga po, ako ng papaya sapagkat yun po rin ang mga nakatanim sa paligid po ng lupa ng mga coconut trees po. Yun na nga. Nako. Dapat masugpo talaga yung mga scale insect na yan. Peste sa mga pananim. Ay, Opo, isang tanong na lang. wala po pa talagang chemicals na di-discover. Ngayon po ay parang detergent soap or dishwashing soap po at tubig lang po ang pwede nga ipang-spray po dun sa infected areas po. Oo. Yung dishwashing liquid. Ang tawag dito, yung bunga ba ng isang puno ng nyog na inatake na ng peste, nakakain na pa ba yun? Hindi na. Nakakain po pero maliit po siya, tas kita na rin naman po na affected po yung bunga. So hindi na rin po yung maganda sa paningin at hindi na rin po magandang ibenta pa. At hindi na rin pwedeng gamitin na pananim. Hindi na rin po kasi infected na po siya. Para lang din pong sakit pagka tinanim niyo po yung may sakit na, may sakit din po ang magiging puno niya. Naku, nakakatakot talaga. At nakakahinayang. At ang Oo, bilis po nakakahinayang nilang pati. dumami. Oo. Anyway, Donalyn, on the bright side, balik tayo sa festival. Sana, hindi, kasi konektado din yung itong sakit-sakit na to. Kundi wala lang coconut festival, di ba? Opo, Pag naubos opo, lahat ng nyog. Opo. Oo. So, ito ba, this year ba ay nakaabot kayo sa inyong mga target as far as yung mga bisita na dumating, nag-attend, at saka yung mga benta ng inyong mga enterprises? Yes, ma'am. Natutuwa po kami at ang mga kababayan po namin ay natututo na pong mag-imbita ng mga kanilang mga kaibigan sa ibang lugar at ang aming pong mga kababayan na nasa ibang bansa ay umuuwi para po makita ang Coco Festival. So, alam po naman natin na pag may mga turista, masigla po ang kalakalan sa lungsod po. Nakakatulong talaga sa local tourism. Yung inyong Coconut Festival na ginagawa dyan sa San Pablo, Laguna, Miss Donalyn, kung ganoon. Yes, ma'am. Lahat po, ang mga hotels, restaurants po, ang mga tindahan po ay
malaki po ang naidudulot dito pong Coco Festival po namin upang mapasigla po ang negosyo dito po sa aming lungsod. Okay, at sana marami pang mga coconut farmers yung inyong matulungan, and I'm sure meron ding intervention dyan sa festival na yan ang Department of Trade and Industry, di ba, Donna? Yes, ma'am. Meron po kaming Coco Trade Fair na makikita po ang mga produkto mula sa nyog. At ang nag-umpisa po nito na magkaroon, kasi nung po nga siguro po mga first 2 years na sinimulan po ang Coco Festival, ay wala pa pong Coco Trade Fair. Naka-concentrate lang po sa street dancing at saka po yung beer plaza na tinatawag tuwing gabi. So, inintroduce po ng Philippine Coconut Authority together with the Department of Trade and Industry na magkaroon po ng Coco Trade Fair para po ma-promote po at maipakita po ang mga produkto mula sa nyog. At from the start po ay continuously na ginagawa na po yun taon-taon at nakakatuwa po dahil nakikita po namin ang development po ng mga produkto mula sa nyog. Dati po parang pagkain lang lahat po. Oo. Nata, buko pie. Ngayon po may makikita na kayong handicrafts, fashion accessories. Oo, talaga magaganda marami. po ang mga disenyo niya. Yung mga product development, dapat magpasalamat tayo kay PD Susan ba? Si Susan Yes, ba ma'am. dyan? Kay Provincial Director Susan Palo po, ma'am. Oo, yan. At Miss Donna, syempre kay nabanggit RD mo yung- Marilu. Ayan, Yes, oo. ma'am. Nabanggit ni Miss Donna, Director Telma, yung buko pie. Kasi napansin ko may mga buko pie na parang hindi siya, purong-purong, hindi siya masarap na kasing sarap nung galing sa San Pablo. 'Di ba? Ano ba yung secret sa isang masarap na walang Buko pie. kamatayang buko pie? Ma'am, sabi nga po nung makers po ng mga buko pie po namin at nung inintroduce po namin yung biggest buko pie, ay hindi po dapat tinutipid sa buko. Ayun. Kaya nga tinawag na buko Na buko pie. pie. Para sa buko. Okay. Maraming salamat, Donalyn, ha? Thank you, At sa ma'am. susunod na taon, imbitahin mo naman kami dyan. Sige po, anytime po. Pag next year po, isa po kayo sa aming uunahing imbitahan para po makita po ang aming Coco Festival. Ayun. O, partner Tess. Okay. It's a date now. Sa San Pablo, Laguna. Next Okay. year. Thank you very much, Donalyn you, ma'am. Viñas. Maraming Salamat salamat, Miss po. Donna. Ayan, ang ating pakikipag-usap kay Miss Donalyn Briñas, OIC ng San Pablo Tourism Office. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Hi, ako po si Carlos Cruz IV mula sa Manila Central University. Manatiling nakatutok sa Radyo ng Bayan 738 kHz para sa mga nagbabagang balita. Dahil dito, konektado ka. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Sa PBS. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi, bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Tuloy-tuloy po tayo. Meron na tayong 27 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga at ang
programang ito ay hatid nga sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng DTI. Director Telma, binabati natin ang ating mga katuwang dito sa production, sina Miss Marela Jem Castro at Marjorie Posas. Sa technical side, magandang umaga kay Engineer Lita de los Santos at June Paladan. At magandang umaga rin kay Glenn Caballero, ang ating kabagyan, all the way to Goo, La Union. La Union? Oo. Sa ating sister station dyan. Ayan, good morning sa inyo. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Pag-uusapan natin naman, festivals pa rin. Further down south, mula sa Luzon, pupunta tayo sa Cebu, sa Kabisayaan. Nakapunta na ba kayo ng Cebu? Oo naman, nakapunta na ako sa Cebu. Yan ang siguro maraming beses ko nang napuntahan kasi nung dito sa trabaho namin sa DTI, kailangan pumunta ka bumisita sa mga iba't ibang regions. Partner. Okay. Pero bago tayo pumunta ng Cebu, nasa Cebu ka na ba, partner? muntik na ako makarating dun eh. Muntik ka na. Pero buti na lang, lilihis muna tayo ng konti. Mamaya na tayo pumunta ng Cebu. Ay, sapagkat ganon? unahin muna natin itong sa Mindanao muna Sarangani. tayo. Mindanao muna tayo. Oh, sige. Mag-long cut tayo, hindi shortcut. Long cut. Okay. So, nasa line na ang ating makakausap from ito. Itatampok niya yung mga produkto naman sa Sarangani. Oh. Ang maganda kasi, partner, ngayon, because of the focus now on tourism, sumasakay tayo. Yung DTI sumasakay doon sa mga festivals or mga fiesta na pwede rin makapaglagay ng element of trade. Yes. Kasi kung meron kang mga ganyang fiesta, mga umpukan, laging may bibili at mamimili. Diba? So, ito, kausapin natin ang Provincial Director ng DTI, Sarangani. Walang iba kundi si Director Nenita Barroso. Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Yes, welcome to the program. Yeah, magandang umaga po sa inyo ni Telma at Tess. Good morning, ma'am. Maraming salamat sa opportunity na makasalita at makabigay ng mga impormasyon tungkol po sa amin dito sa DTI Sarangani, dito po sa part ng Mindanao. Yes, ma'am. Una-una po, kamusta dyan? Hindi ba kayo apektado ng ulan? Umuulan din po, pero hindi gaanong kalakasan kagaya doon po sa Region 11. Okay, Sarangani is part of Region 12. Region 12. Nakapunta ka na, partner, sa Sarangani? Hindi pa eh. Di ba dito yung naririnig mo yung Sarangani, tuna ba yung ano nyo, ma'am, o bangus? Ang Region 12 po, meron po kaming tuna, kasi number 1 kami sa tuna production, at marami din pong bangus dito. Dito po yun sa Sarangani. Okay. Siyempre, yung Manny Pacquiao ba, Sarangani din? Yes, oho. Siya po yung congressman namin dito po sa Sarangani. Okay, so let's go and talk about the 7th Bangsi Festival. Ano po ba ang Bangsi? Ay, oho. Ang bangsi po ay local term po sa flying fish. Flying fish? Opo. Nakakain po ba ito? Ang bangsi po or flying fish belongs to Exocetidae family. Yun hong needlefish. Oo. And Antinoptosidae class or the ray-finned fishes. So, ang haba po nito ay mga 26 cm. 26? Yes, maximum of 26 cm Okay. in length. At ito ho ay tumitira o nabubuhay sa mga pelagic environment and tropical climate. Ang isda pong ito ay merong parang huge pectoral fins, yung kanya hong palikpik. And lopsided tail para ho makatalon sila out of the water.
Kaya ho, flying fish ang tawag. Sila yung magandang panoorin habang nasa kasi laot kung ka makikita mo ito, marami sila, tumatalon sila sa dagat o sa water. Yes. Tatalon, bababa, tatalon, bababa. And they glide, parang they glide through the air. I see. Why do they do that? Yan ho yung kanilang, parang Ano yun? Do they fly to get air or what? Ano yun? Ano po? Do they fly out of the water para huminga o ano ho ba yun? Bakit sila lumilipad? Kasi yung ano nila, yung palikpik, kasi medyo malaki. Oo. Oo. Kaya siguro kailangan talaga nilang ibuka nila yung palikpik nila. Oo. And then yon para So, ibig sabihin sa shallow water sila kasi sa ocean din. Sa ocean sila. sa sa ocean. dagat. So ano yun? Sa bay kasi ito Pero ang Maitom kasi is the last town of Sarangani. Yes. Nakaharap na po ito sa sa sea. Oo. Hindi na po ito bali nakaharap sa Sarangani Bay kundi Pacific na po. I see. Okay. At bakit naman naisipan na magkaroon ng Bangsi Festival? Ang Bangsi Festival po, ito ay sineselebrate ng munisipyo dahil ito po yung banner product nila. Oh. Kasi maraming Bangsi dito po sa lugar na ito. So, kaya po naging one town, one product itong Bangsi ng municipality ng Maitum. Oo. So, in honor of this, para maanuhan po yung karagatan, tapos para ho, kasi maraming nagpo-produce, mabigyan naman po ng pagkilala itong ating mga producers. So, nagkaroon po ng Bangsi Festival. Ayun. So, marami palang nakikinabang dito sa Bangsi industry. Halos ang buong community po. Kasi mga fisher folks po itong industry na ito, mga fisherman natin, pati na po yung mga asawa nila na yun po ang gumagawa ng marinated Bangsi. So, nagkaroon na ng value adding. Yes. Oo, na-marinate na po ito kasi nga mas malaki ang presyo kumpara kung ibebenta lang po nila ng fresh. Oo. Pero ma'am, di ba yung Bangsi nakakalipad po yan? Yung paghuli sa kanila, paano yun? Pahirapan po ba? Meron pong, kasi nga, hinuhuli po ito sa dagat. So, gumagamit po yung mga fisherman natin ng parang gear. Yung may gear sila, they used to catch flying fish. Ang tawag po dito ay pamangsihan. Pamangsihan. Parang a gear used to catch flying fish. Kasi medyo matinik ito medyo matulis kasi nga mahaba Ano naman ang siya. lasa? Pero masarap ang lasa kasi white meat ito yung kanyang meat. Gaano sila kalaki, lumalaki ho? Hindi naman talaga lumalaki-malaki kasi parang kasing laki ng galunggong. Ay, ganun lang. Ganun lang siya kalaki. Oo. Parang gusto kong tikman yung Bangsi. Ano kayang lasa Oo, niya? Yung malaki sa galunggong or hindi siya lumalaki na kasing laki ng bangus. Di ba may mga malalaking bangus? Pero hindi ganyan siya masyado. Ayun. Parang medyo tipong mga galunggong ang sizes. Yung mga ganyan. So, ngayon po, this is just an autumn of Maitum. Opo. Oo, but do Autumn you siya see ng it Maitum. spreading to the other towns? Meron din po mga flying fish sa ibang town, pero mas marami kang makikita dito sa munisipyo ng Maitum. Dito po talaga sila nagtatribe. I see. Kasi parang malamig-lamig ang tubig dito. Ayun. Right now, it's a 10 million industry po ba yan? Yeah, kasi mga 100 households, more than na po ito. Halos Wow. Karamihan nga sa mga ating mga fisher folks. Yun po kasi ang pinagkukuhaan nila ng pangkabuhayan aside doon sa farming. Oo. Opo. At hindi lang kasi yung mga fisherman, kasi kasama na po yung pamilya nila, yung kanilang mga asawa, mga anak.
pag nagpa-process po ng imamarinate nila itong bangsi. So, masarap din po ba siyang i-fried? Pwede din, o pina-fry din ho natin itong bangsi, pero mas masarap siya kung i-marinate. I see. Kung pwede rin ho ba yan nakapalit ng, tawag dito, yung ginagawang sardinas? Hindi kasi ang kanyang kaliskis medyo rough eh. Mas rough ang kaliskis niya sa bangus, kaya parang hindi siya pwedeng gawing sardinas. Oo. Ay, hindi pwede. So, pwede siya yung dried fish. Dried fish. Pwede siya. Dina-dry din po yan dito. So marami po kayo niyan, hindi ho problema yung presyo dahil siguradong murang-mura. Kasi seasonal itong isdang ito eh. Ay, makikita mo ito, napakarami nila from the month of November. So, kaya nga January nagkakaroon ng Bangsi Festival dahil meron pa, medyo may supply pa. Pero pag mahina na din po ang huli, tumataas din po yung presyo. So, kailangan talaga ng i-stock ang huli para magkaroon ng maraming marinated. Ayun. Or marinated or dried. Or dried. Oo. Pero binibili din po ito ng fresh kasi nga mas mura siya sa ibang isda. So, ang Lalo Bangsi na po, Festival ay supply. until when po? Actually, hanggang September meron pa. Pero hindi lang pala minsan, yan, mga yung August, medyo nagkokontian na yan sila. So mag-start po siya ng January hanggang doon sa kalagitnaan ng year. Umaabot. Mga 6 months. Parang in 1 year, mga 6 months, maraming supply. Tapos another 6 months, medyo mahina na naman. Pero may nahuhuli rin, pero hindi kasing lakas or kasing dami nung talagang kanyang panahon, yung kanyang season. Oo, kasi lumalabas sila, yun na nga, makikita mo talagang lumilipad, marami. Kasi ito yung flock of fish, parang ganun. Kamusta naman po yung ating, maiba lang po ako, PD, yung ating SSF launch, yung Abacus Stripping Machine and Coffee Depulping Dehaling Machine? Ay, opo. Na-deliver na po yung Abaca stripping machine doon sa Maitum. At saka pero yung coffee dehaling hindi pa ho ngayong week ho or next week ata mai-deliver yung equipment. Ayun. Opo. At ito, partner Tess, ito yung isa sa ating programa sa DTI, yung SSF, yung Shared Service Facility. Oho, marami na rin ho kaming nabigyan dito. Meron na rin ho yung dito sa kabilang side ng Sarangani, sa western part. Ito pong sa Malapatan, yung food processing equipment na ibigay na rin po natin. At dapat maimbitahan nyo kami dyan para makunan nyo ng litrato naman. Ay, opo. Sige. Ayan. At sana makarating dito sa Manila. Direktor Barosa yung pong makatikim flying naman kami fish. ng Bangsi, PD. Ay, sige. Kasi minsan, pag may mga trade fair dyan sa Manila, nagdadala kami. Oo, kasi napakalakas na marinated fish. Minsan nagkakaubusan, hanggang Davao na lang siya nakakarating. Ay, really? So, Pero dapat paano natin palalakasin pala ngayon yan, yung supply? Yung supply, kailangan talaga, kung maraming production or in season siya, kailangan kasi walang malaking cold storage doon sa may lugar na yun sa municipality. So yun ngayon ang ipapasok namin sa shared service facility. Ayun. Na matulungan yung mga cold women storage group doon na magkaroon sila ng cold storage facility. Ayun. Okay. So nakita mo na, Tess, kung paano nagwo-work yan. Yes. Yung Bihirang-bihira SSF. pala itong flying fish o bangsi na to. Talagang dadayuhin mo para tikman mo lang. Oo, maraming pumupunta. Actually, thousands of visitors who flock to si Maitum during this Bangsi Festival. Kasi meron yung sugbahan sa town, yung ibig sabihin, yung kung sa Tagalog pa, iniihaw. May ihawan sa daan. Nakalinya lahat yun. Iniihaw yung Bangsi. At tinitikman ng mga pumupunta doon. I see. So, merong parang ihawan ng bayan. Meron po. Ganon. During the Bangsi Festival, sana
Ngayong sana, January 30, yung 7th Bangsit Festival. January 7. 30. 30. Oho. Uy, pwede pa tayo Pwede pa kayo? Pwede pa makipila doon sa mga gusto makitikim. Okay, thank you very much. Hanggang sa susunod, ma'am. Maraming salamat ho sa inyong pag-imbita sa amin na makapanayam kayo at makapagbigay din po kami ng impormasyon patungkol po dito sa amin sa Sarangani at sa mga opportunities po dito sa amin. Daghang salamat. Daghang salamat. Maayong buntag. Maayong buntag. Ayan, good morning. Ayan po naman mga kaibigan, ang Provincial Director ng DTI Sarangani, si Ma'am Nenita Barroso. Naghatid sa atin ng 43 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Ano masasabi mo dyan, Director Telma, sa kanyang flying fish? Ginutom ako. Ako din. Hindi pa ako nag-aalmusal. Sige, maya-maya kakain tayo. Titikim tayo ng GG muna kasi walang flying fish dito. Sa aming pagbabalik mga kaibigan, dyan lamang po kayo. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado sa PBS. Hi, ako po si Cheska Arabani galing sa Lyceum of the Philippines University. Ugaling makinig sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Dito, mapapakinggan ang pinakasariwang balita. Dito, lahat ng balita may laman. Dito, hindi ka mahuhuli sa mga pangyayari dahil dito sa DZRB Radyo ng Bayan, konektado ka. Alam niyo ba ang matandang kasabihan na kung ang kayamanan ay naglalaho na parang bula, ang karunungan ay tataglayin mo hanggang sa iyong pagtanda. Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Kaya't sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga silid-aralan. Dekalidad na edukasyon, kabilang ang edukasyong bokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapagkolehiyo. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. We're back! Director Telma, meron na tayong 46 minutes makalipas ang 8 o'clock. Yes, at nasa huling bahagi na tayo ng ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. Correct. Para naman po sa segmentong ito. Bet ko yan. At ang ating makakausap ay walang iba kundi ang DTI Provincial Director ng Cebu, si Ma'am Nelia Navarro. Good morning, Mama Nelia. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa inyo. Yes, thank you very much, PD Nel, for joining us. Ikaw pala yan, Pit Senior. Pit Senior. Kaya kami tumawag nga para dyan sa Sinulog Festival. How was it this, I know that it's always a successful one dahil tradition na yan, pero how is it different this time? Ang tingin Considering ko, na galing tayo sa mga calamities, devastation, etc., mas maano ba ngayon ang tao? Passionate and all that? marami pa ring tao dun sa simbahan, pero siguro kung wala yung
disasters, siguro mas marami pa rin. Kasi ngayon, tulad ngayon, merang local pressure area. Oo. Ang daming hindi nakakapunta galing Mindanao at saka galing Region 8. So, yun lang. Gusto sana namin na they can also offer or give thanks to the Senior Santo Niño. Sana makapunta sila kung sana matapos na itong LPA sa araw na ito. Okay. Para dun sa iba, at nagtatanong sila, how is Sinulog different from Ati-Atihan or yung iba pang mga religious festivals? Kasi ang sa akin, no, ang makikita ko, it's more, ang pag-celebrate ng Santo Niño, despite the fact that we have a Mardi Gras, is more religious siya. People are so disciplined, no? If you will be in the church, although this time they put na malalaking mga screen sa labas so people can just stay outside kung puno na sa loob. I think ang pagkaiba talaga, yung how it is celebrated, it's more religious ang ano niya talaga, ang objective niya ng niya. At saka yung mata na pupunta rito, they really are coming here to give thanks to the Senior Santo Niño or kaya meron silang hinihingi na may panata, na may mga panata. So, ganon. Even our Mardi Gras, hindi naman ganon kagulo compared sa iba. So, mas, dito, mas, ma-feel mo talaga yung passion mo for Senior Santo Niño. Now, over the years, DTI also finds itself participating in this festival. Yes. Oo. Yes, so, we do. Meron ba tayong tinarget for this month? Yung natin, yung Sinulog Festival exhibit. Yeah, kasi this has started last 10 years ago. Gusto naming mabigyan dalawang objectives. Mabigyan natin ng market yung mga maliliit natin negosyo. At saka yung nagpupunta rito, yung sa ibang regions o kaya sa ibang countries, they can see what we can do, what we have to offer. So we give them opportunity to buy and bring back home some world-class quality products that they can, bring as souvenirs or kaya pasalubong. So every year there's something new that Cebu offers aside from the traditional products that you're known for. Yung pinifeature natin yung mga bagong pasok na MSME. Although yung product line niya, pareho lang doon sa iba. But kung may bagong MSME, pinibigyan natin siya ng chance to, i-practice niya yung skills niya to deal with customers. So that's what we do. Okay, Director Nelia, itong Sinulog Festival pala, ongoing until January 20, from January 10. Yes, Gusto ko until January lang malaman yung kaibahan po nito doon sa Ati-Atihan naman po ng Aklan. I have not been to Ati-Atihan, pero ang nakikita ko, people can dance in the streets then. Yung parang they can join the contingents and really dance with the beat, no? And even naglalagay ng, charcoal dun sa katawan or sa mukha. Here people, they would rather that they watch the dancers. So walang audience participation. Wala. You can dance on the side, but you don't disturb the performance ng contingent dancers. The street dance parade. Yeah. So you for just, this year, how look at many them. participated? Sorry? How many participated in this street dance for this year? Hindi ko nakuha yung figures kasi Ricky, I forgot to ask him when we met. Okay. So wala ko pa tayong alam. figures. Pero sa indication kahagabi ng Festival Queen Contest, although 11 lang joins, I think we will have not like last year na marami talaga. I think this is because marami kasing hindi maka-join na dahil sa disasters na namin dito. And here in Cebu, we join, but yung sa iba, kasi we have visitors na mga contingent dancers. But now, I think because of the LPA, and of course, for economic reasons, they are not
are going to join us. But I Ayun. don't have the numbers right now. I'm sorry. But it has not dampened the Cebuano spirit. No, even yung mga ulan-ulan dito, wala talaga. Nandoon, nagbitbit ng payong, nandoon sa may simbahan, nandoon sa kagabi, nakita ko sa may IT Park. Ang daming tao doon sa Globe Party, and tonight there's going to be a live dance at the SS Cruz area. Ay, talagang party at saka simba ang ginagawa ng mga tao dito. Now, Cebu is already known for sinulog, ano? And importante yung na-register itong as a trademark na rin. Has this been done with the IPO? Not that I know of. I've been asking Ricky to have this registered. Sinulog. Yeah, I will take that up again this year. Baka nakalimutan. Hindi, inaano na namin to kasi baka, people will copy or other countries will copy the Sinulog logo and all that. So I will bring it up again sa kanya. Kasi I brought this up, I think, last year. Kasi naalala ko kasi may gumawa ng study sa Sinulog, yung economic impact niya, which is really big. So to protect this activity, I think we should really bring this to the IPO for registration. Yes. I'll bring that up again with Reiki. Yes, Director Telma. O yun lang, yung nabanggit ko na importante na mairehistro sa Intellectual Property Office. Yes. Kasi Bumaba baka ka may na magnakaw dito. Bumaba ka dito. Hindi ka naman nagpunta sa Sinulog namin dito. Ayan. Hindi kayo nagpunta. Yes, I will visit you, Anyway, for the meantime, thank you very much. And please let us know if you have other programs there that you want our public to know. Yes, we will. Okay. Thank you very much. Have a good weekend. You too. Pit Senor. Pit Senor. Ayan po, si DTI Cebu Director Nelia Navarro. Alam mo, partner Tess? Oo, nakakatuwa talaga yan yung Sinulog Festival. Yung sinabi niya na yung sa kaibahan dun sa ati-atihan, kasi nga dun sa ati-atihan, yung mga participants dun, pati ikaw, lalagyan yung mukha mo ng uling, yung ganon. So, kung hindi ka ready, huwag ka na pumunta dun sa ati-atihan. Huwag nang makidood. Kung ayaw mong madumisa ng uling. Oo. Ganon. Yung pala. Okay, meron na lamang tayo nilalabing 5 minutes. 5 Bago mag-alas 9 ng umaga. Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Meron pa tayo oras, Director Telma, para sa segmentong ito. Drive my Caravan. Ano pa ba yung mga kaabang-abang na event ngayong month of January? Umpisahan natin sa DTI Region 4A sa Batangas City. Siyempre, yung Lipa City Fiesta. Abangan po ninyo yan. At kung kayo may panahon, why not? Pumunta na rin kayo dyan. Baka makita ninyo si Governor V. At Business One-Stop Shop sa DTI Region 12. January 2 to 20 sa Takurong, Isulan, Esperanza, Lebac, Kalamansig, Sultan, Kudarat. Medyo malayo yan, partner. Oo. Mas malapit dito sa Maitum, nabanggit natin kanina, yung Shared Service Facility launch. Ang Abacus stripping machine, tapos na po. Mangyayari naman yung coffee dehuling machine, ibibigay na sa mga beneficiaries. So, itong abangan po ninyo yan. And finally, dito lamang sa May Rojas Boulevard. Pumunta kayo kung interesado kayo matuto ng basic MS Excel 2007. Ano ba ito? Malalaman nyo how to format, edit, graph, compute, and protect the spreadsheet. So, merong konting bayad dito, partner. Okay. Pero hindi naman ganun ka mahal katulad ng mga charge sa mga iba. So, alright, if you're affordable interested, naman. PTTC sa Philippine Trade Training Center po yan, IT Development. Go na kayo at marami kayong matututunan dyan sa mga seminars na yan. And of course, for more information, makikontak kayo sa Bureau of Micro, Small and Medium Enterprise Development or BASEMED. Diyan po sa 8
0917-971693. Or ang ating DTI hotline ay, ano na nga ba? 751-3330. Ayan. Ayan. So, dyan natatapos ang ating programa sa umagang ito. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kami po ay magpapaalam na. Okay. At syempre, unang-una tayo nagpapasalamat. Huwag tayong makalimot. Magpasalamat kay Lord dahil lahat po ng grasya ay nanggagaling sa Kanya. At kung meron kayong ipinagdasal na hindi niya ibinigay, ay baka dahil hindi ito para sa inyo. Di ba? Naks so, huwag sasabagin yung loob. Di ba, partner? Correct na correct yun. Okay. So, hanggang sa susunod po ng Biyernes, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. I will see you again. Have a good weekend, partner. Until next Friday, Director Thelma, have a nice weekend. And maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay, mga kaibigan, sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Thank you so much kay Engineer Lita de los Santos at kay Engineer Jun Paladan. Maraming salamat din sa aming kaagapay si Miss Marela Jem Castro and Marjorie Posas. Ako po naman si Tess Ramirez. Magandang umaga po sa inyong lahat.